Good morning. So, ngayon nandito tayo sa fish pond. Maglalagay tayo ng culvert o imbornal. Yun pansamantala yun pinaka niya, prensa. So, 18 inches yun ilalagay ang circumference, ang diameter niya. Kasi mas makakamura. Saka malit lang naman yun, yun lalagyan. Kasi nagpalagay tayo dito patambak tayo ng half hectares or more than. Ito yun galing sa kalsada, yung mga imbornal. So, itatawid natin. Nagtutulungan na lang sila. Okay naman, medyo mahirap nga lang. Kasi medyo mabigat. So, yun, pinakontrata natin sa mga manggagawa. Ilalagyan nila ng siwang yung tambak, pilapil natin. Saka ilalagay. So, ito yung gagawin natin na in and out. Dito dadaan yung tubig, in and out. So, ang ilalagay na lang na takip natin yung screen na pino kapag nailagay na. Tapos, in and out yun, yun, di natin makokontrol yung tubig dyan, ang mangyayari. Kasi kapag high tide, pupasok yung tubig, kapag low tide, lalabas. Pwede naman ng paraan ang pwedeng ilagay kapag sasarahan, plastic cover, itatali mo lang sa pwede nagkarayaman lang ako kayo harap at saka sa likod ng culvert. Hindi na makakapasok yung tubig, pero kung gusto mong in and out, ang ilalagay ay screen lang, mga screen na size 22 siguro, yung pwede nating ilagay. So, yun, sinuwangan nila yun, yung pilapil para panlalagyan. Bali, ang in-order natin, 6, pero 5 lang yun, ilalagay. So, reserve na lang yung isa. Tapos, maglalagay din tayo ng kapatungan natin yan kasi mababa yung pilapil yan. Pero yung bagong tambak natin, halos kasing pantay na ng kalsada. Hindi na to aapaw ng tubig dahil nung last na na baha, umaapaw. Although may mga pinalibutan tayong fish net, nakasampa pa rin yung tubig. So, nasa 50,000 yun alaga natin bangos. Konti na harvest. Nasamahan pa tayo ng bantay sa lakay. So, bali eto yung pinatambakan natin. Halos may 1 metro yun pinatong natin sa dating tilapil. So, dito tayo nag-alaga dati ng bangos. Tapos, fish net, fish pen ang ginawa natin. So, nalugi tayo kasi nakakuha tayo ng mga bantay sa lakay. So, nagpatambak ulit tayo. Problema, medyo malaki na gastos. Mas mura sana kung backhoe. Ito yung culvert or imbornal, pagdudugtong-dugtongin na lang. Medyo mahirap pong itawid sa tubig. Ito kasi yung waterway niya, papunta sa dulo ng fish pond. Dahil 4 na hektarya to. Yung napalinisan pa lang natin ay ito yun, more than half hectares. Although itong 4 na hektarya to na napalibutan na ng pilapil, kaso nga lang walang division, kaya yun, nag-segregate tayo ng isang cubicle na
More than half hectares. Kala namin dati, maliit lang. Yun pala, malaki. Kaya napalaki na rin yung budget. So, eto, natapos na Dulo sila. na talaga nga ka. Ilagay na. Hindi ko Hindi tayo dulo nabibigyan. ti atabuno ay. So, Nato ano ti na atabuno ka. mapapansin nyo nandun na yung bornal. Pantay ng tubig. Para hindi masyadong in and out yung tubig. Napansin kasi Kawang mabati namin ti kapag danungan umugot in na. and out yung tubig, prensa, malakas yung hagos, naninibago yung Nato mga pa lang. isda. Nangatunding. So, kahit konti lang yun in out, pero ayun in, tapos pag maglulutay na mababawasan para mawawala yun ng dumi ng isda at saka yung tubig hindi magiging stagnant. Ipapantay na lang natin yung tilapil na kasama natin. Siguro matatapos po isang araw. Mahigit 10 silang pumasok. Nagtatambak sila, naghuhukay sila sa loob ng panambak dito sa fish pond. Sa siwang na tilapil, medyo mahaba yun, siguro mga 4 meters to 5 meters yung lawak. So ito, libutin natin ang tilapil, bagong tilapil. Ito, may pinatong tayo na dito banda kasi medyo mataas, so kalahating lang to, kalahating metro yun na itambak. Hindi na to na dati, na hindi na to na ng tubig, hindi na nasampa nung nagkaroon ng flood. Egay sa kasi goring. Sa harap niya lang lumusot yung isla kasi nga wala pa yung tilapil dyan sa pinaglalagay ng bornal noon. Kaya yun, simulan natin magkulong. Kulungin yung tubig, gumawa ng kumbaga ng isang cubicle para kahit di na maglalagay ng net. Kalaban na lang dito yung mga pwedeng pumasok or magnakaw. So, eto yun. May tambak dati sa gitna yan eh. Yun yung pinatanggal natin. Ginawang tilapil. Pinang dito sa tilapil. Pinatong. So, medyo napamahal. Dahil mano-mano nga. Maganda yung pagkakagawa kumpara sa bako. Pero magastos. Triple. So, eto. So, ang lapad nito baka tingin ko sa 70, mga 50 to 70 meters ang lapad niya. Ang haba niya 140 meters. So, halos isang hectare siya siguro. More than hectares to ang tingin ko eh. Hindi ko natantyahan lang po kaya hindi ko paano susukat, hindi namin nasukat dahil yun paglalagay ng pilapil dyan sa gitna medyo hindi maganda yung pagkaka-straight dahil sinundan lang yung dating ginawang daanan ng bako. Yun sinundan. Ito may mga tanim tayo dito, mga kalamansi saka hardwood. Ito naman nagpatira tayo ng mga nipa para gawing silungan nung mga aalagaan natin. So, ang iniisip namin na alagaan ay mga bangos saka sugpo siguro. So, pagkatapos po ito, i-drain po natin. I-drain natin para makuha yung mga laman. May mga alimango kasi dito. May mga dalag, igat, mga tilapia na nandyan sa loob. May mga alimango din. So, hindi natin sana makauwi tayo, hindi natin mabibidyuhan siguro yung paano. Masaya pa naman sana dahil madaming panglaman kung i-drain ito. Pag na-drain, saka lalagyan ng tisig para mamatay yung mga natirang mga biya, mga dalag, anak ng dalag, yung mga kumakain ng mga fry. Kasi nga lalagay natin yun, yun, sugpo, fry ng sugpo, at saka fry ng bangos.
So eto, sa kabila naman nito ay waterway na malalim, may isang katao. So eto, napalibutan naman na itaas naman natin, napalibutan ng mataas na pilapil. Hopefully kumita kasi ang laki-laki na ng lugi natin. Eto, kitang-kita hanggang sa kalsada. Eto, hindi na namin pinatanggal yung mga nyug sa gitna. Sa kanipa, may mga iilan lang na nipa, siguro 4 or 5 na ng nipa sa gitna para maging silungan ng bangos sa so mainit kasi kapag hindi masyadong malalim, although malalim naman to, mahigit lampas bewang, pinakamalalim niya. Yan. Ang pangit lang dito, hindi na straight yun yung pilapil, sana kung na straight lang yan. Hindi maganda talaga pag walang nagbabantay habang gumagawa ang mga tao. So weekly kasi tayong umuwi para makita yung trabaho nila. Although kontrata naman yung mga nagtatrabaho, gumawa siguro sila ng paraan para mas malapit kasi yung paglalagay ng tambak, mas less yung pagod nila. Pero kung yung straight sana nila, mas maluwag. So kanya-kanyang paraan. Hayaan mo na, tulong na lang sa kanila. May prensa dati dito kaya ayan yung lolo ko pa ang may-ari. Naggawa siya ng prensa niya dahil siya ang nagbabantay dati dito hanggang mawasak na. Pero nandyan pa rin yung prensa, ala-ala sa kanya. Mag-isa lang siya dati dito sa fish pond. May nahuli mga sugpo, limango, yung binebenta niya, yun yung hanap buhay niya. Dahil kinukuha namin sa bahay, ayaw niya naman. So ang memories ko dyan, nung college ako ng medicine, pagkatapos ng 4th year ng junior intern, umuwi ako, nag-alaga ako ng bangus. Yung 17,000 to 25,000 na ilagaan ko, naging 6 per kilo. Pero hindi pa namin pinakawalan ng tatay ko. Halos nabuhay ko lahat. Madami akong alagang manok dati dyan. So bago namin i-harvest dati, punta na ako ng Maynila, nag-senior intern na to. So yun yung mga magandang alaala na pwedeng balikan. So yun, pag fisherman, di natin matanggal sa natin, nakasanayan ko, galian. Natutuwa na tayo pag may mahuhuling alimango, isda. Ito mga anak ng dalag to, ang dami nila. Kaya kailangan i-drain talaga kasi kung sugpo ang alagaan, wala matitira. Kahit yung mga anak ng bangos, fry ng bangos. Bagod sana kung fingerlings na. Fingerlings kasi na tinatawag yung mga 4 inches Pero kung fry, yung bagong huli sa dagat, maubos lang yun. Sayang lang kahit anak ka ng tilapia, kakainin nila yun So, yung mga fry, ilalagay muna sa, halimbawa may nanghuli sa dagat, mga per 1,000 nagbebenta sila 400, 500 ganun. Ilalagay mo sa screen. Ito yung binabala kong lalagyan ng tilapia. Magpapanak tayo dyan kasi may pilapil yan pero mababa. Gagawin natin nursery ng brackish water na tilapia, mga giant. Kasi may mga nahuhuli tayo dito nung hindi pa nalalagyan ng tambak, hindi pa napapalibutan to. Open yun for hectares. May mga tilapia na kasi laki ng 2 kilos, 1.8, 2.2 ganun. Karamihan nun 1.2, 800 grams ganun ng tilapia. Pero hindi karamihan. Mahirap kasing hulihin dahil dugtong pispan natin. So ito na po yun mga yung mga tatambak, halos matatapos na nila yung pagpapatong dun sa imbornal or culvert sa English. So kapag napantay na nila, okay na. Lalagyan na lang ng sarado na plastic cover, yung medyo makapal. Pwede na pong i-drain.
eto, magiging waterway na din dito sa kabila. Diretso prensa. Para kahit maglagay ka ng mga sunod-sunod na ganyan, half hectares na diretso, pag-alaga ng bangos. Bakit ganyan na makitit ang ginawa natin? Kasi kapag mag-harvest ka, halimbawa in 50 meters, hindi siya, madali lang siyang ipukot. Pero kung maluwag na clear up, hindi mo siya mapupukot, mahirap mag-harvest. Bye-bye po.